Patayin mo na agad. Imported na machine 2. Sasabog na ito. Ang basura ay mananatiling basura. Tingnan ninyong lahat ng mabuti. Kahit nakapikit kaya kong ayusin ang imported na machine. Ang galing talaga ng skills ni Engineer Jiang. Ano naman kung marunong kang mag-ayos ng makina? Dapat tanggalin sa trabaho ang nagnakaw ng blueprints. Itong bulok na pabrika. Hindi ko rin naman gustong manatili rito. Naglakas loob kang saktan ang factory director. Jiang Qiming, nagre-rebelde ka na ba? Sunday. Ngayong araw sa harap ng lahat ng tao sa pabrika magpustahan tayo. Anong pusta? Tanggal ka na sa trabaho. Wala kang ni isang kusing. Sa loob ng isang buwan, kikita ako ng sapat para sa buong pabrika. Para sa kita ng isang buong taon. Sobrang yabang mo. Ano ang gagamitin mo para kumita niyan? Dahil nakuha ko na kahapon ang junk shop sa timog ng syudad. Baon iyon sa utang at wala ng pag-asa. Naghahanap ka lang ng iyong ikamamatay. Tingnan na lang natin. Qiming. Ganito na pala kasira ang pabrikang ito. Wala man lang kuryente. Basta't narito ang mga kamay ko. Kahit basurang bakal ay kaya kong gawing ginto. Hoy Jiang, may utang sa amin ang pabrikang ito ng 5,000. Kaka-take over ko lang sa pabrika. Ako na ang bahala sa utang sa inyo. Bayaran mo kami ngayon din. Kundi, babaliin namin ang mga binti mo. Mag-usap na lang tayo ng maayos. Huwag kayong gagawa ng masama. Subukan ninyong saktan siya. Makikipagpatayan ako sa inyo ngayon. Tama na ang satsat. Walang mailabas na pera. Hindi ko kayo palalampasin ngayon. Bigyan niyo ako ng isang gabi. Bukas ng umaga babayaran ko lahat pati interes. Isang gabi lang. Makakagawa ka ba ng pera mula sa wala? Kapag wala ang pera bukas ng umaga. Itong mga kamay ko, ito na mismo ang ipambabayad ko sa inyo. CJ, kapag wala ang pera bukas ng umaga, buhay mo ang kukunin ko. Itong mga lumang bearing ng traktora, gawa pala to sa high-strength alloy. Qiming, kumain ka muna ng mainit bago ka magtrabaho. Salamat sa pagsisikap mo. Malampasan lang natin ang gabing ito. Giginhawa na rin ang buhay natin. Kahit gaano pa kahirap, nandito lang ako, sasamahan kitang malampasan yan. Yung agricultural machine station sa bayan. Kulang na kulang sila sa ganitong core transmission gear. Boss Jiang, nagawa niyo na ba yung transmission gear na pinapagawa namin? Nandito na lahat. Ang pagkakagawa nito siguradong mas maganda pa sa original standard. Sakto ang sukat, walang labis, walang kulang. Grabe, parang obra maestra. Isakay na lahat sa sasakyan. Mula ngayon ako na ang bahala sa lahat ng piyesa ng machine station. Ang galing. Heto ang bayad, 20,000 piso cash. Qiming, kumita na talaga tayo ng una nating malaki. O tingnan mo. Lumipas na ang isang gabi. Nailabas mo na ba ang pera? Tingin ko, sigurado akong luluhod yan para magmakaawa. Kuya, balian mo na ng binti yan, dali. Ipaghiganti mo ang tito ko. Idilat niyong mabuti ang mga mata niyo. Tingnan mong mabuti kung ano to. Ang 5,000 utang ko sa inyo. Kunin niyo na, pati ang tubo. Impossible. Paanong mapapalitan ng ganito kalaking pera ang mga basurang bakal?
Ang babaw mo naman. Bumalik ka at sabihin mo kay Sondade na maghintay siya sa katapusan niya. Boss Jayang, napakagalante. Aalis na kami. Malaki magpasweldo si Boss Jayang. Bilisan nyo, mga kasama. Kiming, yung mga order na natanggap natin. Puno na hanggang sa susunod na buwan. Hindi tayo pwedeng maging kampante. Siguradong may gagawing masama si Sondade ng patago. Anong nangyayari? Nawalan ba ng kuryente? Gaya ng inaasahan, hindi na nakapagpigil si Sondade. Kumilos na siya. Naayos mo na ba yung sa kumpanya ng kuryente? Huwag kang mag-alala, Direktor. Pinutulan ko na ang kuryente sa lugar niya. Isang buong linggo silang walang kuryente. Tingnan natin kung wala siyang kuryente. Paano siya makakapag-deliver sa tamang oras? Maghanda na siyang magbayad ng multa. Itong traktora na to, yung diesel engine niya, tanggalin ninyo. Boss, bakit natin to tatanggalin? Matagal lang sira to. Gagawin natin tong generator. Kailangan nating maibalik ang produksyon ngayon. Punuin ang diesel. Lahat humanda, hilahin ang starter cord. Ayan na, umaandar na ulit ang makina. Ang galing ni Boss Jayang. Simulan na ang buong produksyon. Bawiin natin ang nawalang kita. Itigil niyo lahat yan. May natanggap kaming reklamo. Gumagawa raw kayo ng mga depektibong produkto. Kukumpiskahin agad ang lahat ng produkto. Bawal ilabas sa pabrika. Sa wakas, lumabas din ang tunay mong kulay. Industry Self-Inspection Association. Akala mo kung sino kang makapangyarihan. Sino ka ba sa akala mo? Kapag hindi kayo nakipagtulungan sa inspeksyon, maglalabas ang aming samahan ng isang industry-wide ban para wala ka nang matanggap na kahit isang kliyente. Jayang Kiming, kapag hindi na-deliver ang mga produktong ito, yung multa sa paglabag sa kontrata, ikalulugi mo. Puro kayo kasinungalingan. Ang mga produkto namin, lahat pasado sa standard. Sige, itatak mo. Basta kaya mong panagutan. Ang resulta ng pamimeke ng opisyal na dokumento. Anong pamimeke? Mula ako sa isang lehitimong asosasyon. Lehitimong asosasyon. Yang AF mo wala man lang security seal. Yung selyo ng asosasyon nyo gawa lang yata sa kamote. Ibalik mo sa akin ang ihi ko. Hintayin mo na lang ang sulat na magbaban sa'yo sa buong industriya. Buksan mong maigi ang mga mata mo at tingnan mo ito. Mula ito sa Standardization Administration Committee. Inatasan nila ang isang third-party authoritative testing and certification. SNAS certification. Imposibleng mangyari yan. Kagabi ko pa ito inasikaso. Nakuha ko sa pamamagitan ng Express Channel. Ang mga raw material nyo ay hindi pumasa. Hindi ibig sabihin na depektibo ang produkto ko. Umalis ka na. Subukan mo pang gumawa ng gulo sa teritoryo ko. Sa susunod, ididiretso na kita sa mga tanod. Huwag kang manakit. Aalis na ako. Aalis na ako ngayon din. Bumalik ka at sabihin mo kay Sondade. Ilabas niya lang lahat ng maruruming paraan na alam niya. Tio. Walang silbi. Kahit isang scrapyard hindi mo maasikaso. Ano pa ang silbi mo? Dahil hindi natin maputulan ng kuryente. Kung ganon, putulin na lang natin ang tubig mula sa mainline. Kapag walang tubig na pampalamig, ang mga lumanyang makina, masusunog sa loob lang ng kalahating oras. Gusto kong makita niya mismo kung paano magiging abo ang pinaghirapan niya. Gawin mo na agad. Boss, may problema. Nawalan tayo ng cooling water. Biglang tumaas ang temperatura ng mga makina. Kiming, kapag hindi lumamig ang mga makina, sasabog ang mga yan. Huwag kayong magpanik. Dalhin niyo lahat ng pala at sumunod kayo sa akin sa likod. Mataas ang water level sa ilalim ng lupa dito. Maghukay lang tayo ng 1 metro at lalabas na ang tubig. Mag-set up tayo ng water pump at gumawa ng internal circulation cooling system. Sondade. Pagbabayaran mo ito ng doble.
Tumatanggap ng pera para ayusin ang gulo ng iba. Alam mo naman ang patakaran, di ba? Huwag kang mag-alala, Director Son. Wawasakin namin ang pinaka-importante niyang makina ngayong gabi. Tandaan mo, ang main shaft at gearbox. Basagin ninyong lahat yan gamit ang maso. Kapag wala na siyang makina, tingnan natin kung paano pa siya makakagawa ng piyesa para ma-deliver. Kiming! Ikaw sa kalagitnaan ng gabi, sa tabi ng makina, anong ginagawa mo at itinatali ang mga iyan? Ang pagputol ng tubig ni Sondede ay hindi nagtagumpay. Tiyak na may gagawin siyang masama ngayong gabi. Hanggat may lumapit sa machine tool, magti-trigger ang mechanical chain trap. Paano kung marami sila, at may dalang armas? Sa teritoryo ko, ang mga makina ang pinakamahusay na armas. Ano ito? Bitawan mo ako. Security team, may nakitang intruder sa workshop. Harapin niyo agad. Boss, nagtatrabaho lang ako para sa pera. Pakawalan mo na ako. Magpaliwanag ka sa security team kasama ang amo mo. Halikayo't tingnan ninyo. Ito ang taong sumisira sa pabrika sa kalagitnaan ng gabi. Galing sa kanya, nahulog ang reimbursement form ng lumang pabrika. Jiang Kiming, anong ginagawa mo? Anong ibig sabihin ng pagdala ng tao sa pintuan ko? Director Son. Ang taong ito ay may hawak na reimbursement form mula sa pabrika mo. Para sirain ang mga makina ko. Ano ang maipapaliwanag mo? Siya, matagal na namin siyang tinanggal sa trabaho. Wala siyang kinalaman sa amin. Tinanggal. Kung gayon, mabuti. Tumawag na ako sa security patrol team. Hayaan siyang magpaliwanag sa security team kung sino ang nag-utos sa kanya. Jiang Kiming. Huwag ka munang maging kampante. Simula ngayon, lahat ng pig-iron sa lugar na ito ay ipinagbabawal na ibenta sa iyo. Boss. Sa bodega, kahit 1 kilong retasong bakal ay hindi na mahanap. Nagsalita na si Sondade. Kung sino man ang magbenta ng bakal sa atin, sisirain niya ang kabuhayan nila. Hahanap tayo ng paraan. Itigil ang makina. Kunin niyo ang mga cutting tools at sumunod kayo sa akin. Boss, masyadong maraming dumi ang mga riles na ito. Hindi talaga ito pwedeng gawing precision parts. Kung maraming dumi, edi dalisayin natin. Kahit scrap na bakal ay pwedeng gawing dekalidad na bakal. Isakay lahat sa truck at ibalik dito. Ngayon, gagawa tayo ng sarili nating blast furnace. Lakasan ang apoy ng ventilador. Kailangang lumagpas sa 1,500 degree ang temperatura. Ang tigas ng bakal na ito, mas matibay pa kaysa sa nabibili sa kooperatiba. Simulan na agad ang trabaho. Gamitin ang batch na ito ng high precision steel para maagaw ang lahat ng kliyente ng lumang pabrika. Sondade. Tingnan ninyo ang mga depektibong gawa ninyo. I-refund nyo lahat sa akin. Boss Wang, kumalma po kayo. Nagkataon lang na may depekto ang batch na ito. Nagkataon lang. Dobleng mas mataas ang precision ng mga produkto ni Jiang Kiming kaysa sa inyo. At mas mababa pa ang presyo. Tio, kung magpapatuloy ito, maubos na ang lahat ng puhunan natin. Abisuhan agad ang lahat ng midleman ng mga piyesa. Sabay-sabay na magtaas ng 10 beses sa presyo. Harangan siya. Gusto kong kahit may bakal siya. Hindi siya makakagawa ng produkto. Boss Jiang, nag-usap na kami. Mula ngayon para sa mga hilaw na piyesa, tataas ng 10 beses ang presyo. 10 beses. Ano ang pinagkaiba niyan sa harap-harapang pagnanakaw? Kung mahal para sa'yo, edi wag mong bilhin. Bahala ka.
Kami lang ang kayang gumawa nito. Anong lason ang ipinainom sa inyo ni Sunded? Para sugodin niyo ako. Sabi ni Director Son. Basta't mapabagsak ka namin. Sa amin na mapupunta lahat ng order ng lumang pabrika. Talaga bang akala ninyo kung wala yung mga basurang piyesa ninyo? Hihinto na ang pabrika ko. Ano? Anong makina to? Ito ang sarili kong gawang one-piece molding machine. Hindi na nito kailangan ng anumang rough processing. Yang mga lumanyong makina. Isama niyo na lang yan sa hukay niyo. Boss Jayang, nabulag kami. Itong batch ng mga produkto, ibenta sa'yo sa orihinal na presyo. Orihinal na presyo. Kahit ibigay ko pa ng libre ngayon, sasakop lang yan ng espasyo. Kung hindi mo tatanggapin ang mga produkto namin, malulugi kami. Di ba ang yabang mo kanina noong pinipilit mo ko? Umalis kayong lahat. Itong si Jayang Kiming. Isa talaga siyang halimaw. Hindi natin siya kayang talunin sa teknolohiya. Tio, madaling iwasan ang harapang atake. Pero mahirap iwasan ang patalikod na saksak. Simulan natin sa asawa niya. Suhui. Anong gulo naman ang kaya niyang gawin? Magbabayad ako ng babaeng bayaran. Para pumunta sa opisina niya sa hating gabi. Gumawa ng peking eksena na nahuli siyang nambababae. Basta't mag-away sila ni Suhui at maghiwalay. Ang pabrika niya ay kailangang magsara at ihinto ang operasyon. CJ, gawin mong malinis. Sa pagkakataong ito, kailangang masira ang kanyang pangalan at reputasyon. Jayang Kiming, wala kang konsensya. Matapos mo akong gamitin kagabi, ngayon ay hindi mo na ako kinikilala. O ay, hindi ko akalain si Boss Jayang. Mukhang kagalang-galang. Pero ganito pala ang ginagawa niya sa likuran. Suhi, ikaw na babae ka. Kagabi, yakap-yakap ako ni Jayang Kiming. Sinabi niyang ako lang ang mahal niya. Tapos ka na bang umarte? Anong oras kagabi? Saan ka niya niyakap? Kagabi, 12:00 ng hating gabi. Doon mismo sa opisina mo. Anong pinagsasasabi mo? Tumahimik ka, makinig kayong lahat. Nandito na ang oras at lugar. Jayang Kiming, ano pa ang maipapaliwanag mo? Ang isang taong masama ang ugali. Dapat isara at ipatigil agad ang pabrika. Isara. Tingnan mo muna kung ano ito. Kagabi si Kiming ay nagdiskarga ng mga produkto sa istasyon ng tren sa Kapitolyo na 200 kilometro ang layo. Ito ang waybill. Resibo ng toll fee. Screenshot mula sa surveillance ng gas station. 3 magkakasunod na ebidensya. Isa pa. Sabi ng babaeng ito, nasa opisina siya ng 12:00 ng hating gabi. Pero tiningnan ko ang mga record ng pagpasok sa pabrika. Pagkatapos ng 10:00 kagabi, walang sinumang pumasok. Sinasalungat mo ang sarili mo. Magsabi ka ng totoo ngayon. Sino ang nag-utos sa'yo? O kaya ididiretso namin ito sa pulisya. Hahayaan naming tingnan ng mga pulis ang bank records mo. Si Jayang Dahay. Binigyan niya ako ng 500 para guluhin kayo. Pagkatapos ay bibigyan pa kita ng 500. Huwag ninyo akong isumbong. Si Jayang Dahay ang nagbigay sa akin ng pera para pagbintangan si Boss Jayang. Kiming, nagkamali ako. Inutusan lang ako ni Sunded. Ngayong nandito ang napakaraming katrabaho. Nandito ang mga testigo at ebidensya. Tapos na ang maliligayang araw mo. Ayusin ang mga ebidensya sa kasong ito ng paninirang puri. Kasama ang recording kanina. Isusumite lahat sa nakatataas na Commercial Arbitration Committee. Ang maruruming paraan ninyong magtiyuhin ay sapat na para makasulat ng isang libro. Si Jayang Dahay ay nahuli na. Siguradong panalo si Jayang Kiming, factory manager.
Yung malaking kargamento ni Jiang Qiming. Paalis na. Kapag na-deliver niya yung mga kargamento, yung pustahan, tiyak na talo na tayo. Asa pa siya. Kahit naguluhin ko pa ang lahat, hindi siya mananalo. Magsama ka ng mga tauhan. Sa ulong stone bridge na kailangang daanan palabas ng baryo. Yung mga independent truck driver na dumadaan doon. Bayaran mo silang lahat. Sabihin mo sa kanila na gamitin ang lahat ng mga bulok na truck, mga harang na semento, para iharang lahat sa tulay para sa akin. Sino mang magtangkang tumanggap ng trabaho mula kay Jiang Qiming, huwag na siyang umasa na makakakuha pa ng biyahe sa rutang ito. Boss, masyadong malaki ang gulo kapag hinarangan ang daan. Paano kung may magsumbong? Kung sino man ang magsumbong, buhusan niyo ng pera. Ako ang bahala kung magkaproblema, bilisan mo na. Ito na ang huling batch. Pagkatapos maihatid nito, panalo na tayo sa pustahan. Qiming, sa wakas, nakaahon na rin tayo. Mag-ingat ka sa daan. Huwag kang mag-alala. Ang bayad para sa kargamentong ito, ang tuluyang makakapag-ahon sa pabrika natin. Makinig ang lahat. Paanda rin na ang makina, alis na. I'll deliver ng on time. Opo. Boss, ingat. May humarang sa daan sa unahan. Nagwawala na si Sondade. Jiang Qiming. Gulat ka, no? Lahat ng posibleng daanan sa lugar na to. Pinaharangan ko na para sa'yo. Kahit magkapakpak ka pa, hindi ka makakalusot. Akala mo ba sa ilang sirang sasakyan, at isang tumpok ng mga bato, mapipigilan mo na ako? Harang ang daan. Tingnan natin iyang convoy mo, kung paano makakapag-deliver sa tamang oras. Boss, kung dadaan pa tayo sa likod ng bundok, aabutin pa tayo ng isang araw. Isa pa, kapag na-late tayo, yung multa ay sapat na para malugi tayo. Sondade, akala mo sa ilang sirang sasakyan lang mapipigilan mo na ako. Nasa bingit ka na ng kamatayan, nagyayabang ka pa rin. Kung kaya mo, ipalipad mo na lang sa himpapawid ang mga kargamento mo. Kunin ninyo sa truck ang ginagamit na pantali sa kargamento, ang high-strength aviation steel cable. Tanggalin ninyong lahat. Boss, bakit natin tatanggalin ang mga steel cable? Dahil hindi na tayo makakadaan sa kalsada. Paliliparin na lang natin ang mga kargamentong ito sa himpapawid. Gamitin ang winch ng truck para unat ang main steel cable. Dapat banat na banat. Ikabit ang main pulley. Aangat ang unang kahon. Nagpapanggap lang iyan. Ganyang kabigat na kargamento. Siguradong mahulog sa ilog. Bitiwan na. Nakatawid. Naitawid nga ni boss ang kargamento. Impossible. Hindi iyan kapanipaniwala. Ay kabit pa. Sunod-sunod ang mga kahon. Huwag hihinto. Ang galing na paraan ng pag-deliver ni Boss Jiang. Narito na ang buong bayad. Itong pera kasama na ang mga nauna. Higit pa ito sa buong taon na kita ng lumang pabrika. Sondade, talo kang talo ka. Hindi ako papayag. Hindi ito maaari. Nandaya ka. Itago mo na lang yung pagreklamo mo. At sa korte ka na magpaliwanag. Qiming, nagawa natin. Hindi na natin kailangang matakot kay Sondade. Boss, kumita nga tayo ng pera. Pero naubos na natin ang lahat ng kalakal sa buong bayan. Masyadong maliit ang lugar na ito para sa atin. Hindi nito kayang suportahan ang operasyon natin. Bukas ng umaga, sasakay ako ng tren papuntang Timog. Maghahanap ako ng bagong mapagkukunan sa Timog. Ang gulo-gulo sa Timog. Masyadong delikado kung mag-isa ka lang pupunta. Kailangan sumugal para yumaman. Basta't may uwi ko lang ang mga kagamitan. Aasenso na ang pabrika. Timog. Heto na ako.
Tol, dadaan ka na lang, hindi ka man lang magpapaalam. Alam mo ba ang kalakaran dito? Nasa ibang lugar ako. Naghahanap ng pera, hindi ng gulo. Hindi ko kayo ginugulo. Tama na ang satsat, iwan mo ang bag. At lumayas ka na. Nasa bag na yan ang buhay ko. Kung gusto nyo, kunin nyo. Ang kamay ko. Subukan mong gumalaw ulit, at itong screwdriver ko, ay itutusok ko sa lalamunan mo. Boss, maawa ka, wag po. Pasensya na po, hindi namin alam kung sino kayo. Kung gusto niyong mabuhay, pagdating natin sa malaking merkado sa Timog, magiging gabay ko kayo. Naghahanap ng kalakal, boss. Nasa akin ang pinakamurang imported na bakal. Kailangan ko ng high precision at standard na mga surplus na machine tool. Kaya mo ba? Basta may down payment. Kahit tangke kaya kong kunin para sa'yo. Ituro mo ang daan. Gusto kong makita muna ang sample bago ako magbayad. Purong galing Germany. Sample lang to. May daan-daang tonelada sa bodega. Mapurol ang tunog. Walang ugong. Ito ay mumurahing scrap iron na chrome-plated lang. Hindi ka ba marunong kumilatis? Kung ayaw mo, edi wag. Okay lang kahit hindi maganda ang produkto. Ang kailangan ko ay ang contact info ng totoong manufacturer. Ang impormasyon ng totoong manufacturer ay isang industry secret. Kailangan munang magbayad ng 50,000 down payment. CJ, hawakan mo muna itong maleta. Kunin mo ang mga materyales na kailangan ko. Mabilis kausap si boss. Dito ka lang muna at magsaa. Aayusin ko na agad ang padala. Boss, kilalang manloloko ang isang yan. Tinakbo na niya ang pera. Hayaan mo siyang tumakbo. Kung hindi siya tatakbo, paano ko malalaman kung sino ang nasa likod niya? Paano niyo ako nahabol ng ganito kabilis? Buksan mo yung maleta mo, tingnan natin. Ano bang magandang bagay ang tinangay mo? Nasaan ang pera ko? Kailan mo to ipinalit? Dalhin mo ako ngayon din para makita to. Ang totoong malaking supplier ng chrome-plated na scrap iron. 3 araw ng paralisado ang napakamahal na imported production line. Puro sila mga walang silbi. Boss, ito na ang totoong pinanggagalingan ng supply. Napakabagsik ng boss na to. Ito ang hinahanap ko, ang tunay na dugo ng heavy industry. Sinong maglalakas loob na pasukin ang pabrika ko? Guardia, baliin niyo ang mga binti niya at itapon palabas. Walang kwenta kahit sirain niyo pa yung makina. Sunog ang flex cable ng motherboard sa linya mo. Kaya kong ayusin. Sunog ang flex cable ng motherboard. Kung hindi aayusin ang mga kable, walang silbi kahit anong piyesa pa ang palitan. Isa ka lang namang hampas lupa galing sa norte. Marunong ka sa ganitong German imported na makina. Purong kalokohan. Problema to sa precision control system. Precision daw. Kahit yung basic voltage overload protection. Hindi man lang ginawa ng maayos. Hayaan niyo siyang subukan. Kapag hindi niya naayos, baliin ang mga binti niya at itapon sa dagat. Huwag mong galawin. Sisirain mo ng tuluyan ang buong production line. Manahimik ka. Ang mga parameter na sinet ninyo ay hindi talaga angkop sa humidity dito sa Timog. 5 minuto. Kapag hindi mo pa rin naayos, ipapabugbog na kita agad. 3 minuto, sapat na. On mo ang main switch. Full load, paandarin mo. Umaandar na, umaandar na, umaandar na. Normal na ulit ang buong linya. Diyos ko! Paano naging posible to? Hindi man lang siya gumamit ng diagnostic tool. Grabe! Bata, ang galing ng mga kamay mo. Maayos na ang makina. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga hihilingin ko. Dito sa Timog, walang sinumang nangangahas na makipagnegosasyon sa akin. Dito ka na at magtrabaho para sa akin. 100,000 kada taon na sahod. At isang malaking flat sa sentro ng syudad. Pasensya na. Tadhana kong maging boss. Hindi ako nagtatrabaho para sa iba. Sa oras na pumasok ka sa pinto ko, kung hindi ka papayag, kahit isang langaw ay hindi makakalabas dito. Kung ayaw mo sa mabuting usapan,
daanin natin sa dahas. Kung hindi mo pipirmahan ang kontrata sa trabaho ngayon, huwag ka nang umasang makaalis. Walang magandang maidudulot ang pamimilit. Gumagana nga itong production line mo. Pero sobrang baba naman ng efficiency. Ito ang pinaka-advanced na production line mula sa Germany. Ang lakas ng loob mong sabihing mababa ang efficiency. Bigyan mo ako ng papel at panulat. Ipapakita ko sa'yo kung gaano kalaking pera ang nawawala sa'yo. Magdagdag ng planetary gear dito. Tataas agad ng 30% ang production capacity. Napakagaling. Sa pagdagdag ng component na ito, ang bottleneck ng buong linya ay tuluyan ng masosolusyonan. Patikim pa lang yan. Makipag-partner ka sa akin. Ibibigay ko sa'yo ng libre ang blueprint. Ano ng mga kondisyon mo? Basta kaya kong ibigay. Mga top grade na raw materials. Pati na rin yung mga kaka-phase out nyo lang. Yung batch ng mga lumang production line. Kapatid na Jayang, mula ngayon, sa South, sinumang manggulo sa'yo. Banggitin mo lang ang pangalan ko, Lee Laohu. Mabilis kang kausap, Brother Lee. Ang bayad para sa batch na ito. Gagamitin kong collateral ang kikitain mula sa blueprint na ito. Matapang ka. Magpapadala ako ng 10 sa pinakamagagaling kong driver para ihatid ang mga kargamento mo pabalik sa North. Sundade. Maghanda ka na sa tunay mong katapusan. Nawawala si Jayang Kiming sa South. Malapit nang bumagsak ang walang kwentang pabrika na to, di ba? Lumayas ka. Siguradong babalik si Kiming na dala ang mga kargamento. Bumalik. Malamang ay tumba na iyon sa kalye. Itatak mo ang thumbmark mo sa kontrata. Sumunod ka na lang at mag-thumbmark. Mula ngayon, ang pabrikang ito ay sa Red Star Old Factory na. Hayagang pagnanakaw ito. Punyeta, hinding-hindi ako pipirma. Bitawan niyo ako. Mga magnanakaw kayo. Tulong. Hindi ka pala madadaan sa santong dasalan. Sa santong paspasan ka pala gusto. Kapag hindi siya pumirma, baliin niyo ang 2 kamay niya. Baliw kang babae ka, aso ka ba kung makakagat? Wasakin. Wasakin niyo ang lahat ng gamit dito. Pati ang karatula, sirain niyo. Bigyan niyo ako ng maso. Sisiguraduhin kong si Jayang Kiming ay tuluyang babagsak. Tito, ano yung paparating? Ang kotse ko. Ang Santana ko, kabibili ko lang. Kiming, sa wakas, nakabalik ka na rin. Ayos na ang lahat. Nagdala ako ng sapat na puhunan para durugin sila. Sundade. Tingnan mong mabuti ang mga ito. Mga imported na kagamitan galing sa timog. Katapusan mo na. Huwag kang mayabang. Kahit malugi pa ako. Ibabagsak ko ng todo ang presyo. Simula ngayon. Lahat ng produkto ng dating pabrika. Ibebenta sa kalahating presyo. Ubusin kita. Boss, tuluyan nang nabaliw si Sundade. Ang presyo ay kulang pa sa puhunan. Lahat ng customer lumipat na sa dating pabrika para magunahan sa murang bilihin. Sasabog na ang bodega natin. Kiming, kung magpapatuloy to, hindi tatagal ng kalahating buwan ang pondo natin. Gusto niyang sakupin ang low-end market. Kung ganun, hayaan mo siya. Hayaan mo siyang maglublob sa putik. Itigil lahat ng low-end line. Yung mga bagong kagamitan na galing sa timog, ay assemble na. Yung bearing tolerance, a-adjust sa 0.01 mm. Ito ang laban na dapat nating ipanalo. Boss, sa ganitong kataas na precision, hindi naman yan magagamit sa mga ordinaryong makinarya sa bukid. Sino bang nagsabing sa mga farm machinery station ko yan ibebenta? Kukunin natin ang mga order para sa high-end manufacturing. Bakit hindi na natin mabenta ang mga stock sa bodega? Nasaan ang mga kliyente? Tito,
Naglabas si Jiang Qiming ng high-end na hydraulic pump. Lahat ng malalaking pabrika sa probinsya, nag-uunahan sa produkto niya. Mas gugustuhin pa nilang magbayad ng mahal para sa gawa ni Jiang Qiming, kaysa sa mga mumurahin nating basura. Binitawan ang low-end. Diretsong lumaktaw. Ang lakas ng loob niyang gawin yan. Kung ganon din lang, huwag niya akong sisisihin kung magiging marumi ako maglaro. Huwag kayong mag-alala, Director Son. Yung pinaka-importanting high-end na kargamento bukas ng umaga, ako ang maghahatid. Pagdating sa ilang nagulod, tanggalin mo ang hose ng gasolina, itapon mo ang susi ng sasakyan sa bangin. Basta madelay at hindi matupad ang military order na to. Diretso sa kulungan iyang si Jiang Qiming. Sisiguraduhin kong hindi na siya makakabangon habang buhay. Itong lugar na to, wala man lang katao-tao, tamang-tama para kumilos. Basta maubos lang yung langis. Kahit sino pa hindi to mapapaandar. Sino? Sino nang humuhuli sakin? Ibato mo. Ba't di mo ituloy ang pagbato? Boss. Boss. Bakit kayo nandito sa loob ng truck? Sa tingin mo ba talaga tanga ako para ipagkatiwala sa'yo ang lahat-lahat pati na ang buhay ko? Boss, nagkamali po ako. Nagdilim lang po ang paningin ko. Gusto ko lang sanang magnakaw ng konting langis. Magkano ang binayad sa'yo ni Sunded para sirain ang order ko? Wala po. Kapag nasira itong truck mo rito, siguradong hindi ka makakapag-deliver bukas. Sa oras na yon, makukulong ka dahil sa paglabag sa kontrata. At wala nang makakahuli sa akin. Buksan mo yung waterproof na bag. Ipakita mo sa kanya kung ano talaga ang karga niya. Ba't puro buhangin to? Nasaan yung mga high-end na hydraulic pump? Yung totoong convoy, 2 oras nang nakalipas. Dumaan na sa provincial road diretso sa heavy industry base at natanggap na. Pain lang to. Mabubulok ka sa kulungan habang buhay. Pagsawaan mong isipin yan. Peking convoy. Naisahan niya ako. Tito. Nabulok na lahat ng mga low-end na paninda sa bodega. Wala nang natirang pera sa account. Daan-daang trabahador sa labas. Lahat nagwiwelga, hinihingi ang sahod nila. Kung hindi rin lang ako makakaligtas, idadamay ko si Jiang Qiming. Sabihin mo sa kanila, lahat ng pera ay kinuha ni Jiang Qiming. Ninakaw niya gamit ang maruming paraan. Inutusan niya silang wasakin ang bagong pabrika. Ang mga bagay na makukuha nila sa paninira, sa kanila na raw mapupunta. Jiang Qiming, ibalik mo ang pinaghirapan naming pera. Ibalik mo ang aming mga trabaho. Sugod sa loob, wasakin natin ang walang pusong pabrikang to. Wasakin yan. Durugin hanggang sa wala nang matira. Ako. Kumalma lang kayong lahat. Wala itong kinalaman sa pabrika namin. Sinabi ni Director Son, kayo raw ang umagaw ng mga order. Kaya hindi kami mabigyan ng sahod. Tigilan niyo iyan. Hoy, Jiang. Tinanggalan mo kami ng hanap buhay. Lalabanan ka namin ngayon. Hindi kayo mabayaran ni Sunded. Kaya ginagamit niya lang kayo. Dalhin niyo rito ang mga gamit, para mamulat ang mga mata nila. Ang daming pera. Ilang milyon kaya to? Ilang buwang sahod ang utang sa inyo ng lumang pabrika? Ako si Jiang Qiming. Babayaran ko kayong lahat ngayon. Basta't level 7 o mas mataas na skilled worker. Bibigyan ko agad ng pera at iha-hire ka agad. Totoo ba ang sinasabi ni Boss Jiang? Magbabayad ka ba talaga? Dalhin niyo ang galing niyo rito sa akin. Sino pa ang gugusto sa walang kwentang trabaho galing kay Sunded? CJ. Meron para sa lahat ah. Pumila kayo ng maayos, pumila kayo. Lagot na. Ang mga pinakamagagaling na technical worker ng lumang pabrika ay tuluyan ng naubos. Kailangan ko lang makuha ang mga core blueprint para makabawi ako sa kasalanan ko sa tiyuhin ko.
Nahanap ko na. Ang bagong henerasyon ng patok na produkto. Ang top secret na formula ng hydraulic pump. Magaling na pamangkin. Sa wakas may nagawa ka ring isang matinong bagay. Tio, ito ang bumubuhay kay Jiang Qiming. Basta mauna tayong makagawa nito. Kahit na wala ng mga veteranong trabahador sa lumang pabrika, marami namang mga temporaryong manggagawa. Ayon sa mga parameter sa blueprint na ito, kahit anong mangyari, simulan ang trabaho magdamag, gumawa ng 100,000 piraso. Gagamitin ko ang mababang presyo para tuluyang patayin ang high-end market niya. Boss Wang, tingnan ninyo. Mga bago at high-end na produkto. Mas mababa ng 20% sa presyo ni Jiang Qiming. Sa wakas, nagpakatatag din si Factory Manager Son. I-inspeksyonin ko muna ang ilang sample. Niloloko mo ba ako? Itong butas ng bearing. Bakit baliktad ang mga parameter? Baliktad. Impossible. Malinaw na ganito ang nakasulat sa blueprint. Puro depekto lahat. Kapag inilagay sa makina, hindi man lang umiikot. Naantala ninyo ang schedule ko. Maghanda kayong magbayad ng 1,000,000 pisong danyos. Tio, itong blueprint siguradong si Jiang Qiming. Ang sadyang naglagay ng patibong. Walang silbi. Nagnakaw ka lang pala ng isang basurang papel. 1,000,000 pisong danyos. Ayoko nang mabuhay. Hindi rin mabubuhay ng payapa si Jiang Qiming. Boss Jin. Alang-alang sa matagal nating pinagsamahan. Tulungan mo ako sa huling pagkakataon. Factory Manager Son. Malapit nang malugi ang lumamong pabrika. Si Jiang Qiming ay sikat na ngayon sa probinsya. Sobrang delikado niyan. Kailangan mo lang ng isang mortgage contract. Sabihin mo lang na itong masamang utang ko ay ginamit ang bagong pabrika ni Jiang Qiming bilang collateral. Kapag napirmahan na ang kontrata, dalhin mo ang mga tauhan mo at guluhin nyo ang pabrika niya. I-freeze nyo ang mga account niya. Ikandado nyo ang kahadiyero niya. Ang cash flow niya. Tuluyan nating putulin. Pero illegal ang kontrata. Kapag nagtagumpay tayo, kukuha ako ng 40%. CJ, ang tindi mo talaga. Kailangan lang natin siyang ipitin. Ang merkadong to ay magiging atin pa rin. Bukas ng umaga. Dadalhin ko ang kontrata ng utang. At pupunta kami ng mga tauhan ko sa kanya. Boss Jiang, may utang sa akin si Sondade na 8,000,000. Ginamit niya itong bagong pabrika mo bilang garantiya. Ngayon, tumakas na yung totoong may utang. Kaya ikaw ang kailangang sumalo nito. Kami at si Sondade, matagal nang itinigil ang lahat ng ugnayan sa negosyo. Malinaw na nakasulat sa mortgage contract na ito. Nariyan ang official seal ng pabrika ninyo. I-seal ang kahadiyero ngayon na. I-freeze ang mga account. Jin Biao, baka sa kapapautang mo ng 5-6, nawala na sa katinuan yang utak mo. Iyang official seal sa mortgage contract mo. 3 buwan na ang nakalipas, ay idineklara ng walang bisa at inanunsyo sa dyaryo noong ito'y pinalitan. Ano? Pamimeke ng kontrata para sa malaking utang. At nagpunta ka pa rito para maningil. Ang TC sa may gate. Nakuha na ang buong pangyayari sa sapilitan yung pagpasok. Nakuhanan ko na ang lahat. Ikaw, wag mo akong pinagluloloko. Gusto mo bang ipakita ko sa'yo ang anunsyo sa dyaryo na pinawalang bisa na ang selyo? Jiang, humanda ka. Jiang Qiming, huwag mong isipin na dahil lang naitaboy mo si Jin Biao. Ayos na ang lahat. Kapag walang pondo para sa cash flow, tingnan natin kung ano ang ipambibili mo ng mga materyales at ipampapasweldo. Sondade. Sakto ang dating mo. Tingnan mo to. Ang paglustay mo sa pondo ng lumang pabrika para umutang sa heavy sa bawat transaksyon. Nandito lahat. Kapag kumanta si Jin Biao, sa tingin mo, ilang araw ka pa makakatagal? Ang mga record na to, paano mo nakuha yan? Yung accountant mo noong nakaraang buwan ay lumipat na sa kumpanya ko. Sondade, katapusan mo na.
Lahat ng pondo. Pinaghati-hati sa maliliit na piraso. Lahat ay ibinuhos sa mga heavy asset na ito. Jin Biao. Di ba gusto mong kumpiskahin ang mga fixed asset ko? Ang mga equipment na ito ay galing sa mga dayuhang mamumuhunan sa pamamagitan ng finance lease. Wala sa pangalan ko ang pagmamay-ari ng mga yan. Sige, kumpiskahin nyo. Sunded, tarantado ka, niloko mo ako. Ang mga equipment na nasa finance lease ay hindi pala pwedeng kumpiskahin. Ayoko nang makialam dito. Boss, magandang bagay ang sobrang pagtaas ng production capacity natin. Pero may malaki tayong problema. Anong nangyari? Dito sa lugar natin, pati na ang mga heavy industry company mula sa 3 kalapit na probinsya. Kahit pagsama-samahin pa, hindi pa rin kakayanin ang ganito karaming stock. Hindi may bebenta. Hindi magiging pera. Wala tayong perang pambili ng raw materials. Nasa alanganin na tayo. Hindi kaya ng lokal na market. Kung ganoon, talagang aalis na tayo sa magulong merkado na to. Kontakin mo si Lila Oho ng Timog. Susubukan kong makipag-ugnayan sa mga foreign multinational merchant. Ito ang pinakamalaking order mula sa isang multinational merchant. Ang mga luma ninyong kagamitan, ang precision, ay hinding-hindi sapat. Isang aviation-grade titanium alloy core component. Kayang gawin. Ang yabang. Walang kahit sino sa Southern Chamber of Commerce ang nangahas tumanggap niyan. Bigyan mo ako ng 3 araw. Ipapadala ko agad ang perpektong sample. Kung hindi mo magawa, kailangan mong magbayad ng double sa breach of contract penalty. Kapag hindi ko nagawa, ang bago kong tayong pabrika ay sayo ng lahat. CJ, gusto kong makita mismo ang tunay mong galing. Kapatid na Jayang, ang pinirmahan mo ay parang isang death waiver. Kiming. Yung special titanium alloy raw materials. Naubusan na sa merkado. Sabi ng supplier, lahat ng kota sa buong probinsya ay binili na ng isang tao sa mataas na presyo. Isang napakatumpak na business attack. Siguradong kakilala ang may gawa nito. Si Sundade na naman kaya ang may masamang pakana sa likod nito. Harangin lahat ng raw materials. Tignan natin kung anong hangin ang gagamitin niya para gumawa ng piyesa. Tio, sa pagkakataong ito, siguradong maubos lahat ng pera niya. Diretso siya sa kulungan. Magpadala ka ng mga tao para bantayan lahat ng cargo station. Kahit isang pirasong bakal ay huwag ninyong palulusutin. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata. I-inspeksyonin ni Smith at ng mga tauhan niya ang bulok niyang pabrika. Yung halos nakalubog na sa putik. Hukayin niyo yung lumang elisi. Boss, itong kinakalawang na bakal. Kahit sa junk shop hindi tatanggapin to. Ang ibabaw nito ay kalawang. Pero ang nasa loob nito ay para sa mga high-end na proyekto. High purity titanium alloy. Totoo ngang high purity at dekalidad na titanium alloy ito. Hatiin lahat sa maliliit na piraso. Ipadala agad sa blast furnace para tunawing muli. Boss, masyadong mataas ang melting point. Itong luma nating blast furnace. Sasabog yan kaagad. I modify ang pure oxygen air supply system. Piliting itaas ang temperatura ng furnace sa sukdulan. Luwagan ang pressure relief valve. Kapag nawala ng kontrol ang temperatura, sasabog tayong lahat. Ang masamang damo, mahirap mamatay. Matagal na akong nag-set up ng bitag para sa'yo. Bakit ka nagtatago sa workshop sa kalagitnaan ng gabi? Itali siya sa poste gamit ang alambre. Hayaan siyang panoorin ang paglabas ng dekalidad na alloy. Napapaso ako. Tio, tulungan niyo po ako. Kayang tunawin ng sobrang init ang basurang bakal. Pero hindi nito kayang sunugin ang kasamaan sa pagkatao mo.
Oras na ng usapan. Kung hindi ka makapaglabas ng perpektong sample, ipapasara ko agad ang pabrika. Perpekto ang kinis ng ibabaw at walang depekto. Talagang purong mano-mano ang pagpapakinis nito. Mr. Smith, huwag kang magpaloko. Tinunaw lang yan mula sa basurang pang-industriya. Ang lakas ng loob mong gumamit ng basura para lokohin ang isang multimilyong international na order. Basura ba o isang obra maestra? Isang 10,000 toneladang hydraulic press. Isang pagsubok lang para malaman kung totoo o peke. Lagyan lang ng 3,000 toneladang pressure. Itong basura na to, siguradong magiging pulbos yan kaagad. Lumagpas na sa 5,000 tonelada ang real-time pressure. At pataas pa rin ito ng pataas. Ang data na to, sobrang lampas na sa itinakdang pressure limit ng pabrika. Sige, dagdagan pa ninyo ang pressure. Magdagdag pa ng 500 tonelada. Sasabog yan anumang oras. Nadurog na ang testing machine. Pero hindi nasira ang mga piyesa. Isa itong himala sa industriya. Director Son. Mukhang yung mga patapong binili mo ng mahal. Ang siyang tunay na basura. Impossible. Nawala na sa akin ang lahat. Tapos na talaga ako. Down payment na 3 milyon. Aayusin ko na agad ang international transfer. Mr. Jiang. Tungkol kay Director Sundade ng Red Star Machinery Factory, nasangkot sa kasong embezzlement, pamimeke ng opisyal na selyo, at ebidensya ng malisyosong pananabotahe sa produksyon at operasyon ng iba. Na-verify na naming lahat. Si Sundade ay nahaharap na sa batas. Ang kaso ay naipasa na sa kinaukulan. Salamat sa kumpletong ebidensyang ibinigay ninyo. Salamat sa pagpapatupad ng batas. Oras na para pagbayaran niya ang kanyang mga ginawa. Hindi ko matanggap to. 30 taon ko itong pinaghirapan. Paano ako natalo? Tio, kasakiman mo ang nagpahamak sa akin. Ayoko pang makulong. Nagbago na ang panahon ng industriya. Hindi ako ang nagpabagsak sa'yo, kundi ang sarili mong kasakiman. Boss. Sa wakas, nalaglag na rin silang dalawa. Ki, simula pa lang sila. Ki, mga bagong hamon. Malapit nang dumating. Congratulations, Boss Jiang. Matagumpay mong nakuha ang multimilyong dolyar na international deal ni Smith. Sino ka? Hindi kung sino-sino lang ang pwedeng pumasok sa opisina ko. Asia Pacific Heavy Industry Trade Alliance, Presidente ng Greater Seg Region, Wei Tiancheng. Kilala ako ng lahat sa industriya bilang Haiguan Bian. Kung wala ang permit ko sa pribadong daungan, at ang clearance letter mula sa Industry Alliance, ang mga kargamento mo, kahit sa gate ng container yard ay hindi makakapasok. Ibigay mo agad ang 80% ng shares ng pabrika. Itong Industry Pass. Pipirmahan at sisilyuhan ko agad para sa'yo. Kakapaalis lang ng mga salbahe. May dumating namang mga ganid. Akala mo dahil kontrolado mo ang ilang daungan, kaya mo nang sakalin ang paglago ng lokal na industriya. Tignan na lang natin. Pagkalipas ng 2 linggo, panonoorin ko mismo ang mga kargamentong iyan na mabulok sa bodega at ang pabrika mo na mabangkarote. Yang si Wei. Malakas ang kapit niyan. Narinig ko na ang ilang malalaking pribadong daungan sa timog ay pag-aari lahat ng pamilya Wei. Ang mesa ng mga komprador. Oras na para itumba. Kung walang permit mula sa daungan ng pamilya Wei, ang mga kargamentong ito, kahit isang pirasong bakal ay hindi mailalabas sa dagat mula rito. Mayroon akong international order at mga lehitimong papeles sa freight forwarding. Isa ka lang pribadong daungan. Anong karapatan mong harangin ang kargamento? Ang 6 na daungan sa loob ng 300 li, pati na ang mga daan, ay kontrolado lahat ng pamilya Wei. Kapag sinabi kong hindi pwede, walang sinumang maglalakas loob na ibayahe ang kargamento mo. Kung hindi mo pipirmahan ang share transfer agreement sa loob ng 3 minuto, ipapatapon ko lahat ng kahon na to sa dagat. Tutal, teritoryo ko naman tong daungan.
Sino bang pakialam kung mawalan lang ng ilang kahon? Boss Wee, hindi ho yata tama yan. Manahimik ka. Pinapasweldo kayo ng tatay ko. Hindi para turuan ako sa dapat kong gawin. Boss, 3 milyong dolyar ang halaga ng kargamento na yan. Hindi talaga pwedeng masira ang mga yan. Pirmahan mo na. Ibigay mo sa akin ang pabrika. Titiyakin kong hindi ka na maghihirap habang buhay. Sige, durugin nyo. Pero bago niya durugin yan, tingnan mo munang mabuti kung kaninong tao ka. Nagpapakamisteryoso ka pa. Anong klaseng basurang papel yan? Sa tingin mo ba, mapapatubo niya ng paa ang kargamento mo? Wei Tiancheng, paalisin mo na ang mga tauhan mo ngayon din. Wang. Boss Wang. Bakit kayo nandito? Di ba nagkasundo na tayo? Napababagsakin natin si Jiang Qiming ngayon. Anong pababagsakin? Si Boss Jiang na ang ating controlling shareholder ngayon. Kapag ginalaw mo ang kargamento niya, lahat tayo ay kasamang malulugi. Gumagamit ka ng pera para bumili ng koneksyon. Ako naman, direktang binibili ng pera ang mga boss mo. Ang mga boss mo para sa akin na nagtatrabaho ngayon. Boss Wee. Kahit gaano pa kalakas ang mga permit mo sa mga daungan, hindi niyan matatalo ang opisyal na selyo sa share certificate. Sarili mong pantalan. Ako na ang masusunod ngayon. Huwag kang magdiwang. Nasa akin pa rin ang kapangyarihang i-blacklist ka sa buong alyansa. Kahit isang kargamento wala kang mailalabas. Yang kapangyarihan mong mag-blacklist ay dahil lang sa suporta ng mga dayuhang shareholder mo. Ngayon, ang pinakamalaki mong dayuhang shareholder ay pinalitan na ng Heavy Industry Alliance na kontrolado ko. Ano pa ang ipang-blacklist mo sa akin? Swerte mo na lang kung may mailabas ka pa sa dagat. Tignan nga natin, paano ka makakapag-produce kapag pinutulan ka ng kuryente? Tawagan mo agad ang private power supplier. Putulin niyo ang lahat ng high voltage na kuryente sa pabrika niya. Boss, bumagsak yung main breaker. Pati ang backup circuit hindi gumagana. Lagot na. Naipit sa loob ng mga makina, ang daan-daang pinong piyesa. Kapag nawala ng kuryente ng higit sa 10 minuto, aabot sa 100% ang masasayang. Hindi ito pagbagsak ng breaker. May tao sa substation na ibinaba ang buong linya natin. Boss Jiang. Kamusta ang pakiramdam ng walang kuryente? Luma na ang mga high voltage line sa pabrika nyo. Kailangan ng safety upgrade. Normal lang na mawala ng kuryente ng kalahating buwan. Libu-libong semi-finished products ang naipit lahat sa mga makina. Pag nanakaw na to ng harapan, ibigay mo na ang pabrika. Kung hindi, yung mga imported na makina mo, kikiluhin ko lang yan na parang scrap metal. Ang power contractor sa lugar na ito ay tauhan ko lahat. Ako ang masusunod kung paano ayusin ang linya. Ano ang panlaban mo sa akin? Yung 10 sirang makina ng diesel truck doon sa likod. Hilahin niyo lahat papasok. Boss, bakit natin hihilahin ang mga sirang makina? Malakas yan sa krudo pero hindi naman kumikita. I modify para maging tandem generator set. Pinutulan niya ako ng kuryente. Gagawa ako ng sarili ko. Impossible. Saan nanggaling ang kuryente? Ang diwa ng makina ay hindi kailanman mamamatay. Yang pagputol mo ng kuryente, napakapambata ng estilo mo. Iba-blacklist kita. Sisiguraduhin kong lahat ng supplier sa buong probinsya ay puputulin ang ugnayan sa iyo. Sino mang maglakas loob na bigyan si Jiang Qiming ng kahit isang tornilyo, ay ako ang kinakalaban. Commissioner Wei. Mataas magbayad si Boss Jiang. Kailangan din po naming kumain. Kung hindi ninyo pipirmahan ang termination contract, bukas na bukas din, kakanselahin ko ang mga business license ninyo. Pirmahan. Sino man ang pumirma, ngayon ay tuluyan ng mawawala sa industriya ng high-end manufacturing. Ni sarili mo nga hindi mo mailigtas, isa kang walang kwenta. Tapos maglalakas loob ka pang manggulo rito. Makinig kayong lahat. Sa ngayon, kahit isang karton para sa mga piyesa, ay hindi na siya makakabili. Hindi ko kailangan ng karton. Ang kailangan ko ay ang pasado sa international standards na all-titanium alloy sealed chamber.
Ang International Heavy Industry Alliance ni Mr. Smith ay opisyal lang ginawa ang pabrika ko bilang FE General Agent. Ngayong araw, lahat ng sasama sa akin, lahat kayo, ay isasama sa international supply chain. Sa listahan ng mga supplier. International standard. Kung ganon ang tubo, mahigit 5 beses ang laki niyan. Kasinungalingan. Niloloko niya lang kayo. Impossible. May ganoong kasunduan. Sino ang maglalakas loob na kalabanin si Boss Jayang? Katumbas na iyon ang pagdedeklara ng gyera sa International Heavy Industry Alliance. Wei Tianqing, hayop ka. Muntik mo nang sirain ang malaking pagkakakitaan ko sa ibang bansa. Boss Jayang, mag-invest ako para makasali sa grupo. Aakuin ko ang pag-upgrade ng buong linya para sa inyo. Mga balimbing kayo. Pagbabayarin ko kayo. Kapag tinalikuran ka na ng panahon, hindi man lang iyan magpapaalam sa'yo. Jayang Kiming, pinilit mo ako. Ang mga blueprint mo, papasabugin ko hanggang maging abo. Walang silbi ang security. Binayaran ako ni Boss Wei ng 1 milyon. Masyadong maliit na trabaho para sa akin. Ang pinakamodernong electronic fingerprint lock. Kaya kong buksan iyan sa loob ng 30 segundo. Ayos na. Nakuha na ang mga top secret blueprint. Tapos na ang trabaho. Ibaba mo yan. Napapaligiran ka na. Pinadala ka ni Wei Tianqing, di ba? Nakuha mo ba? Pasabugin mo na agad ang microbomb. Sunugin ang safe. Commissioner Wei. Hawak ko na ang tao mo. Kailan mo balak kunin? Jayang Kiming, anong ginagawa mo sa opisina? Pagnanakaw ng top secret parameters ng isang mahalagang proyekto. Dahil sa krimeng yan, mabubulok ka sa kulungan. Wala kang ebidensya. Ang cargo ship ko, babanggain at papalubugin ang barko mo. Sabay-sabay tayong babagsak. Isagad nyo ang bilis. Banggain at durugin nyo ang barko sa harap natin. Boss, kapag binangga natin sila lulubog din tayo. Tapos na ako. Huwag na ring umasang mabubuhay si Jayang Kiming. Boss Jayang, may hindi kilalang barko sa likuran natin. Todo kabig banggain. Wala pang 1 nautical mile ang layo. Masyadong mabigat ang karga natin. Hindi talaga natin kayang lumiko para umiwas. Manatili sa kurso. Huwag bumagal. Buksan ang emergency deployer sa likuran. Ano ang laman ng deployer na iyan? Kaya ba niyang pigilan ang barkong libu-libong tonelada ang bigat? Isang titanium alloy polymer barrier net. Pindutin mo ang pulang buttons. Jayang Kiming, dalhin mo yung mga primera klaseng piyesa mo. At ipakain ka sa mga pating. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Ibigay mo sa akin ang pabrika mo. Baka iwan ko pang buo ang bangkay mo. Commissioner Wei. Tungkol sa tunay na lakas ng industriya, wala kang kaalam-alam. Isang sira-sirang lambat lang. Ang gusto mong ipanharang sa libu-libong toneladang barko ko. Durugin yan. Anong nangyayari? Bakit tayo tumigil? Pumalya ang main engine, sumabog ang makina. May butas sa ilalim ng barko. Nawalan tayo ng power. Huwag kayong tumakbo. Huwag kayong tumakbo. Bumalik kayo, ayusin nyo ang makina. Ipagpatuloy nyo. Sige, ibanggan nyo.
Lulubog na ang barko. Sinong sasama sa iyong mamatay, baliw ka? Bakit? Ang tagal kong pinlano to. Bakit ni isang hibla ng buhok niya hindi ko man lang nagalaw? Ang barko sa unahan huminto agad. Ibaba ang inyong mga armas. Mga kamay sa ulo, sumailalim sa inspeksyon. Lagot na. Bakit heavy industry at Coast Guard? Wei Tianqing. At sa international waters pa, sinasadyang pag-atake sa isang cargo ship. Isang krimen na walang kapatawaran. Pinagbibintangan niyo lang ako. Hindi ko alam na iyon ang proyekto. Si Jiang Qiming ang nag-frame up sa akin. Yung espiyang kinuha mo ay isiniwalat na ang lahat ng detalye ng bawat transaksyon ninyo. Inamin na niya ang lahat. Dalhin na iyan. Jiang Qiming, ang lupit ng plano mong ito para idiin ako. Qiming, so pumasok na ang huling bayad ni Emmy Smith, $5 milyong. Boss, ang pabrika natin ngayon, ang pinakamalaking kumpanya ng heavy industry sa buong probinsya. Bumagsak na si Wei Tianqing. Nalinis na ang mga balakid sa probinsya. Pero simula pa lang ito. Isang imbitasyon para sumali sa Jinghai Chamber of Commerce Alliance. Jinghai Chamber of Commerce. Pero sila ang kumokontrol sa logistics. At sila ang dambuhala sa industriya ng heavy metals. Isang patibong. Ang habol nila ay ang mga international order natin. Boss Jiang, nagustuhan ni Chairman Gu ang pabrika mo. Karangalan mo yan. Pirmahan mo to. Ibigay mo ang 51% na controlling stake. Bakit naman? Dugot pawis namin ang ipinundar dito. Magkano naman ang balak ibayad ni Gu Changfeng para bilhin ang kalahati ng kumpanya ko? ₱1. Idagdag pa ang Jinghai Chamber of Commerce para lang sa isang pangako. Maglakas loob kang sirain ang biyaya ni President Gu. Nasisiraan ka na ba ng bait? Bumalik ka at sabihin mo kay Gu Changfeng, ang batas ko ang masusunod. Maglakas loob siyang pakialaman ang pabrika ko. Puputulin ko ang mga kamay niya. Layas. Dahil sa kayabangan mo ngayon, magbabayad ka ng dugo. Isang taong nagsimula lang sa pangangalakal ng bakal. Naglakas loob na tanggihan ako. President, hindi niya alam kung sino ang binabangga niya. Kailangan natin siyang turuan ng leksyon. Ipahayag mo ang blockade order ng aking Chamber of Commerce. Putulin ang lahat ng kanyang linya ng transportasyon sa lupa. Bilhin ang serbisyo ng lahat ng heavy truck logistics team sa buong probinsya. Tingnan natin kung paano niya maipapadala ang mga produkto niya sa pantalan. Kung hindi niya maipapadala ang mga kargamento, ang multa mula kay Smith sa paglabag sa kontrata ay sapat na para maubos ang lahat ng yaman niya. Masusunod po, gagawin ko na agad. Bukas, sa pabrika niya, kahit isang tricycle hindi makakapasok. Boss, walang dumating na kahit isang truck ngayong araw. Punong-puno na talaga ang bodega. Qiming, tinawagan ko na ang lahat ng logistics company. Mas gugustuhin pa nilang magbayad ng multa kaysa tanggapin ang order. Kumilos na si Gu Changfeng. Ang kapangyarihan ng pera, kayang-kaya ang isara ang lahat ng daanan sa lupa. Kung hindi makakarating sa barko ang mga kargamentong ito, ang international reputation natin ay tuluyan ng masisira. Kung hindi tayo makakadaan sa lupa, dadaan tayo sa ibang paraan. Puntahan mo iyong nasa kanluran ng syudad.
ang abandonadong Red Star Railway Freight Station, at bilhin mo para sa akin. Boss Jiang. 10 taon nang abandonado ang istasyong ito. Itong malaking piraso ng bakal, hindi ito gagalaw. Kiming, bumili ka pa ng ganitong tumpok ng kalawang. Paano ka magkakarga ng mga gamit dyan? Ang nakikita ninyo ay basurang bakal lang. Pero ang nakikita ko ay isang dambuhala sa kalupaan. Basta't hindi sira ang riles, ayos na iyon. Ipunin mo agad lahat ng senior na empleyado sa factory. Padalhin mo sila ng mga gamit. Tayo mismo ang gigising sa natutulog na bakal na dragon na ito. Jiang Kiming, narinig kong wala ka na raw mapuntahan. Kaya pinatulan mo na itong basurang tren. Isang bagay na kahit asno ay hindi kayang hilahin. Umaasa ka pa bang tatakbo iyan papuntang pantalan? Chairman Gu, ang dami mo namang libreng oras. Bakit hindi ka nalang manatili para manood? Nandito ako para panoorin kang malugi at mabangkarote. At pagkatapos ay magpakamatay. Kung gayon, idilat mong mabuti iyang mga mata mo. Huwag mong palampasin ang pinakamagandang eksena. Boss, napalitan na ang high-pressure titanium alloy boiler. Nakakabit na sa dual-fuel direct injection system. Inayos na ang mga selyo ng cylinder. Iyong highly concentrated na. Matapang na langis mula sa scrapyard, ibuhos lahat sa boiler. Boss, ang ganitong klase ng pressure ay dudurugin ang lumang frame ng tren. Matagal ko nang pinatibay ang frame gamit ang aviation grade steel. Paanda rin na. Gumalaw. Itong antigong ito, naglabas na nakakatakot na horsepower. Impossible. Ang bilis ng basurang ito. Paanong doble pa ang bilis nito kaysa sa isang heavy-duty truck? Kontakin agad ang West City Railway, ang sikretong linya ng dispatch station. Buksan ang switch number 6. Dalhin mo siya sa abandonadong tulay ng Blackwine Gorge. Chairman, may lulang libo-libong toneladang kargamento ang tren. Kapag nahulog, madudurog siya ng pira-piraso. Ang mga patay lang ang tuluyang nananahimik. Gusto kong isama niya ang kargamento. Sama-samang bumagsak sa impyerno. Boss, lagpas na tayo sa 120 kilometro kada oras. Kiming, bakit biglang kumapal ang hamog sa lambak sa unahan? Wala akong makitang kahit ano. May mali. Ang signal light ng switch number 6. Bakit kulay pula? May nagbago ng riles. Hilahin mo agad ang emergency brake. Emergency brake sa buong tren. Boss. Boss. Pinuto na pala nila ang tubo ng preno. Sira ang preno. Lumihis tayo ng ruta. Nasa unahan na ang sirang tulay ng Blackwine Gorge. 3 kilometro pa. 3 kilometro pa. Kung hindi tayo makakapreno, madudurog tayong lahat. Huwag kang mataranta. Yung mabigat na maso sa loob ng spare toolbox. Dalhin mo rito. Yung nasa unang bagon. Mga spare plate na titanium alloy. Ibaba mo lahat. Gamit ang hydraulic push rod. Sa pilitang ipasok sa pagitan ng mga gulong. Magpepreno tayo gamit ang puwersa. Sa ganitong bilis kung pipilitin natin ang physical friction, magliliyab at sasabog ang ilalim ng tren. Gawin mo ang sinabi ko. Kung hindi natin susubukan, mamamatay tayong lahat. Huminto na. Nakaligtas tayo. Tatlong oras na lang bago umalis ang barko. Wala na tayong oras para lumigoy. Boss, wala nang daan sa unahan. Hindi kayang tumawid ng sasakyan. Kung hindi liligoy, simulan ang emergency plan. Ibaba ang lahat ng kargamento. Gamitin ang forklift para ilipat sa kabilang bahagi ng sirang tulay. Baklasin ang mga bago ng tren. Hati-hatiing ilipat sa kabilang tulay. Aabutin tayo ng ilang oras niyan.
Hindi natin abutan ang barko. Sabihan ang port. Humiling ng 2 oras na delay sa pagkakarga. Kasabay nito ihanda ang backup na convoy para sumalubong sa kabilang bahagi ng tulay. Bawat segundo ay mahalaga. Kilos na. Chairman Gu. Kung hindi makakapag-deliver si Boss Jayang sa tamang oras, pananagutin ko siya. Mr. Smith. Hindi na siya darating. Ang mga kargamento niya siguro ay nasa ilalim na ng bangin. Ang aming Jinghai Chamber of Commerce ay may mas magandang kapalit na supply. Maaari nang isakay agad sa barko. Talaga, laging mapagkakatiwalaan si Boss Jayang. Bakit siya mawawala? Ang taong wala ng pag-asa, normal lang na tumakas. Impossible. Ang sirang tulay sa Blackwind Canyon. Paano siya makakatawid doon? Chairman Gu, pasensya na kung nabigo kita. Ang tulay ko ay ginawa on the spot gamit ang mga hydraulic rod. Ito ay isang himala sa kasaysayan ng industriya. Ayusin agad ang pagkarga at pag-ship. Huwag ka munang magsaya. Hindi pa tayo tapos. Wasakin ang lahat ng bagay dito para sa akin. Huwag kayong magtira kahit isang makina. Hayagan ang paglabag ninyo sa batas. Nasabihan ko na ang security, at sa commercial arbitration na. Hintayin mong dumating sila. Ang pabrika mo, matagal nang magiging isang tumpok ng kalawang. Sa ngalan ko bilang presidente ng Jinghai Chamber of Commerce, buong-buo kong kukunin ang bulok mong pabrika. Gu Chengfeng. Bago mo gibain, mas mabuting tingnan mo muna ang malaking screen. Sa tingin mo matatakot mo ako sa isang pirasong papel lang. Kahit sino pang Diyos ang dumating ngayon, hindi ka maililigtas. Ang ipinagmamalaki mong Jinghai Chamber of Commerce, ang pangunahing negosyo nito, ay ang Xishan Coal Mine, tama ba? 2 linggo na ang nakalipas. Ang Smith International Heavy Industry Alliance, at ako, ay pumirma ng isang Strategic Investment Agreement. Sa akin, pumirma ng Strategic Investment Agreement. Anong ibig mong sabihin? Iyan ang alas at buhay ko. Ang $5 milyong na ibinayad ng Smith, idagdag pa ang mga international order, ang mga pondong nakuha sa leverage, pinagsama-sama namin, ang 3 Overseas Industrial Fund. Inabot kami ng 2 buong linggo. Sa pamamagitan ng legal at maayos na pagbili ng shares, nakuha namin ang kontrol sa 3 mong upstream na kumpanya ng minahan. Impossible. Bilyon-bilyong pondo ang pinag-uusapan dito. Walang kahit anong balita. Kaya naman ngayon, ka lang nakatanggap ng abiso na ititigil na ng minahan ang supply. President Gu, huli na ng 2 linggo ang information war mo. Ikaw, matagal mo na itong binalak. President, sabay-sabay na nagpadala ng sulat ang 3 malalaking minahan para itigil ang supply. Ang dahilan daw ay tayo. Hindi pa nababayaran ng Chamber of Commerce ang mga produkto. Bukod pa roon, yung mga unang nag-invest sa atin, ilang mga private lending institution, sabay-sabay na nagpadala ng notice para bawiin ang utang. Hinihiling na sa loob ng 3 araw, maibalik ang lahat ng pondo. Ang digmaan sa industriya ay tungkol sa supply chain at capital chain. Ang baho ng mga financer mo. Matagal ko nang nalaman, mula ngayon. Ang buhay ng Jinghai Chamber of Commerce. Ako na ang masusunod. Nilinlang mo ko. Isasama kita sa pagbagsak ko. Hindi ko to matatanggap. Ako ang hari ng heavy industry. Ang nagpatalsik sa'yo ay ang kayabangan na nasa buto mo. Gu Chengfeng. Suspect ka sa pag-uutos sa iba, na sadyang sirain ang mga pribadong pasilidad ng tren, tamik ng mga commercial paper, at maraming iba pang organisadong kaso ng paninira sa negosyo. Ang Tri-Local Joint Commercial Arbitration Committee ay naglabas na ng hatol laban sa'yo. Isang notice na nagbabawal sa'yo na makapasok sa buong industriya. Pakiusap sumama ka sa amin para sa investigasyon. Jiang Qiming. Kahit maging multo ako, hindi kita patatahimikin. Paalam, Chairman Gu. Nanalo tayo. Wala nang sinuman
ang basta-basta na lang makakasakal sa atin. Salamat sa pagod ninyo mga kapatid. Bukas, ang Finance Department ay magbibigay sa lahat ng 3 buwang sunod-sunod na bonus. Mabuhay si Boss. Kiming Manufacturing, ang pinakamahusay sa buong mundo. Hello, Jiang Kiming. Congratulations sa pagkuha mo sa Jinghai. Pero lumampas ka na sa linya. Ang paiging ng International Core Heavy Industry Consortium ay nagsisimula pa lang. Maghanda ka na sa iyong pagkawasa. Handa ako kahit kailan. Mr. Jiang, ang bilis ng pag-unlad mo ay hindi ko ikinatutuwa. International Core Heavy Industry Consortium, Presidente ng Asia. Richard, kabababa mo lang ng telepono. Naglakas loob ka ng pumunta rito. Ang lakas ng loob mo. Ano ba ang balak niyong mga dayuhang konsortium? Hindi niyo pwedeng gawin ang gusto niyo sa lupang ito. Sa mga patakaran ng industriya. Ako ang Diyos. Ang iyong mga fully automatic machine ay gumagamit ng mga chip mula sa aming konsortium, hindi ba? Kiming, lahat ng imported na makina sa planta ay sabay-sabay na nag-black screen at na-lock. Inactivate ko na ang chip, kasama ang self-destruct program nito. Ang mga kagamitan mo, ngayon ay mga basura na lang. Ang kontrol sa minahan. Hahayaan na lang kitang kumita ng pangkain mo. Boss. Sunog lahat ng motherboard. Kung pipilitin nating i-restart, mag-short circuit ito at sasabog. Libu-libong order para sa mga precision engineering project. Ang nasa production line pa, wasak na lahat ngayon. Narinig mo ba? Kung wala ang core chips ko, kahit isang tornilyo, hindi ka makakagawa. Gamit lang ang ilang walang kwentang chip. Akala mo mapipigilan mo na ang aming lokal na industriya. Richard, iniisip mo ba talaga na habang buhay na lang kaming mag-i-assemble? Hayaan mong imulat ko ang mga mata mo para makita mo kung ano ang tunay na alas. Nagpapamisteryo ka lang. Hindi ako naniniwala na sa ilalim ng lupa ay makakahanap ka ng kung anong high-tech. President Jiang, ginamit namin ang subok na proseso ng ating bansa, kasama ng aming sariling packaging architecture. Matagumpay naming naitaas ang computing power ng chip sa antas na kinikilala sa buong mundo. Hindi kailangan ang pinakamodernong lithography machine. Makakagawa pa rin ng mga dekalidad na industrial control chip. Ang mahalaga ay ang architecture design at packaging process. Paano niyo naman malalampasan ang mga patent barrier ng lithography machine? Sinong nagsabing lalampasan namin? Ang gamit namin ay isang ganap na independent at bagong-bagong architecture. Malakas ang mga patent nyo, pero hindi niyan mapipigilan ang tunay na inobasyon. Perpekto ang architecture. Direktang sinisira ng computing power nito ang kanilang theoretical limit ng pinakabagong henerasyon. Ang buhay ng industriya ay buhay lamang kapag hawak ng sarili nating mga kamay. Kahit na magawa mo pa yan, hindi mo rin kaya sa loob ng 3 oras natapusin ang system rewrite. Mapuputol ang kontrata sa mahalagang proyekto. Magpapadala agad ng tao ang investigation team para ipasara ang bulok mong pabrika. Suhui, ay notify mo ang lahat ng senior technician. Magdala ng welding machine sa workshop at magtipon. Kiming, ang mga chip ay dapat idinidikit gamit ang precision equipment. Para saan ang welding machine? Hindi tugma ang mga interface. Pipilitin kong jumper wire at pag-welding in ang mga motherboard. Baliw! Isang ganap na kabaliwan. Susunugin lang ng high voltage ang chip mong gawa-gawa lang. At magiging abo yan sa isang iglap. Ang industriya ay isang marahas na sining model. Talian si Mr. Richard sa Machine 2. Manood ka lang sa tabi. Boss, papunta na sa melting point ang temperatura ng motherboard. Huwag mong pansinin ang temperatura. Gumamit agad ng ultra-high pressure industrial liquid nitrogen. Piliting palamigin. Naka-on na. Ang pinaka-system gamit ang sarili nating gawang chip ay tuluyan na nating na-take over. I set sa maximum speed. Ipagpatuloy ang pagproseso sa mga core heavy industry parts. Impossible.
Itong magaspang na DEVI wiring. Paanong kakayanin ang ganito kataas na computing power? Pagsasamahin ko ang lahat ng global consortiums para pabagsakin ka. Kahit isang hibla ng copper wire, hindi ka makakabili. Mr. Jiang Kaiming, ang pinangunahan ninyong chip project na may sariling intellectual property ay hindi lang siniguro ang mga national level core heavy industry order na maihatid sa tamang oras, kundi ang precision nito ay lumampas ng 5 beses sa original certified standard matapos ang isang special review. Opisyal nang inilagay ang self-developed chip architecture na ito sa listahan ng mga key protected technologies bilang pundasyon para sa pag-unlad ng ating industriya. Mr. Richard, pinaghihinalaan kang nagtanim sa mga precision equipment na in-export mo ng isang nakatagong at mapanirang programa na may layuning sirain ang seguridad ng industriya. Ang International Consortium, lahat ng kaugnay nitong asset sa bansa, ay ipina-freeze lahat at imbestigahan. Impossible ito. 10 taon na akong nandito. Hindi kayo palalampasin ng consortium ko. Sige, makakaalis ka na. Tandaan nyo, hindi nabibili ang pangunahing teknolohiya. Kung gusto nyo kaming sakalin, maghanda kayong malampasan namin. Mr. Jiang, narinig ko na ang monopolyo ni Richard ay tuluyan ninyong winasak. Boss Jiang, nakikiusap po ako para sa bagong henerasyon ng mga chip. Ang distribution rights po nito sa Europa. Ibigay nyo na sa akin. Ang distribution rights. CJ. Pero simula ngayon, ang pamantayan ng international heavy industry ay dapat nakasulat sa Chinese. Kung gusto ninyong bilhin ang mga chip ko, dapat ninyong tanggapin ang aking absolutong kapangyarihan sa pagpepresyo. Boss Jiang, sa ganitong profit sharing, malulugi po kami. Ang hindi pipirma, pwede nang lumayas ngayon din. Bukas na bukas, ganap kong sasakupin ang inyong lokal na merkado. Kung susunod tayo kay Boss Jiang, doon lang tayo aasenso. Si Boss Jiang ang bagong hari ng industriya. Kiming, nagtagumpay tayo. Mula sa junkyard hanggang sa tuktok ng mundo. Boss, ang net profit natin sa unang taon ay lumampas na sa 100 bilyon. Ang pera ay mga numero lamang. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagbabago ng mga patakaran ng mundo. Sabihan mo ang Geeky Ampersand a department. Ang mga chip ay panimula pa lamang. Numero 1 na ang mga chip. Ano pa bang mas baliw na plano ang naiisip mo? Sawa na ako sa mga bagay dito sa lupa. Panahon ng tumingin tayo sa kalangitan. Suhui. Ang mga chip ay unang hakbang pa lang. Ang pangunahing bahagi ng isang aviation engine, ang single crystal turbine blade. Ito ang tunay na korona ng high-end na pagmamanupaktura. Kung gusto mong gumawa ng makina ng eroplano, magsimula ka muna sa mga fan blade, at dyan papasok ang ating teknolohiya sa pagpapadalisay ng titanium alloy. Sa mundong ito, walang maituturing na ganap na basura, basta't bigyan mo lang ito ng sapat na init at pressure. Kahit ang isang kinakalawang na pako ay kayang tumago sa kalangitan. Ang target, isang bagong henerasyon ng malakihang produktong pangkomersyo na gawa sa bansa. Ang aking imperyo ng industriya ay kasisimula pa lamang.